So, $5 times 4. Okay? So, sa isang araw, meron din kayong $20. Okay? Tapos, ang sahuran dito is every Friday. Sup guys, this is Eman and welcome back to my channel. So, alam ko marami naghihintay, nag-aabang dito sa video na to. So, ito na yung video tutorial natin about sa AI video generator. Konting heads up lang sa mga hindi nakakaalam. So, ito yung shinare kong information sa Facebook ko about sa nakuha kong client mula sa Online Jobs PH. So, si client ay naghahanap ng mga iba pang VA and nag-offer ako sa kanya na gagawa ko ng tutorial para makapasok din kayo sa trabahong to. Ngayon, so ito na yung tutorial na to. Panoorin nyo tong video na to para makapasok kayo. So bago ang lahat, gusto ko nga pala magpasalamat sa mga nag-share, nag-like, and then nag-subscribe sa YouTube channel ko. So hindi ko expect na ganun pala tataas agad yung views ng unang video ko pa lang. So ngayon ko nalaman na marami palang nangailangan ng ganitong tutorial. So kung gusto niyo yung ganitong klase ng mga video, so subscribe niyo na ako kung hindi pa kayo naka-subscribe and hit the notification bell. Okay? So gusto kong pabilisin tong video na to para magawa niyo na and then makapag-apply na rin kayo sa client ko na nakuha. Okay, so umpisa na natin to. Okay, first step na gagawin natin ay kailangan niyo makuha tong file na to. So itong file na to ay galing kay client. So ilalagay ko na lang to sa yung link na to sa comment section or sa description nitong video. Okay, ilalagay ko na lang to. So, first is kailangan yung i-open tong reference, itong reference na to. So, ito yung video na paggagayahan natin. So, paste nyo lang siya sa new tab. Okay, so, ito yung gagayahin natin. So, ito yung generate nating image, video. Okay, now, since nakuha nyo na tong reference video ni client. So, meron kasi siyang specific na avatar na sinend sa akin. So, ang gagawin natin is kailangan yung gumawa ng ibang avatar. So, gagawin nyo lang is punta kayo ng ChatGPT. So, itatype nyo lang yan dito sa may tab, ChatGPT. Okay, and then ito na yun. So, ito lang yung prompt, generate a picture of a man standing. So, okay na yan. Save nyo lang siya. Okay, save. So, pag na-save na siya, so balik tayo dito sa sa reference video. So, kailangan nyo siyang i-screenshot kung ano yung available na screenshot dyan sa computer nyo. So, akin, so, snipping tool yung available. So, pag na-open nyo na si snipping tool is nyo lang. And then, kailangan yung i-screenshot tong first scene na to. Okay. Okay. And then, once na na-screenshot nyo na siya, so, kailangan natin pumunta ng Claude. So, i-type nyo lang sa browser nyo. So, Claude.ai. Okay, Claude.ai. Okay, so, pag meron na kayong Claude.ai, so, open nyo lang. And then, mag-new lang tayo. Okay, so first step na gagawin natin is yung in-screenshot natin. So kailangan nating i-paste dito kay Claude. Okay, pag na-paste niyo na siya. So isa pa sa mga ibibigay ko sa inyong file is yung prompt na pinipaste ko rin dito kay Claude. So para to sa consistency ng image. So para hindi siya madilim or hindi siya magbabago-bago ng anyo. Okay, so ibibigay ko tong prompt na to. So ito. Okay, so ipi-paste nyo rin siya dito. So halimbawa meron na kayo nito. So i-paste nyo siya. Okay. And then once na na-paste nyo na, so kailangan natin maglagay ng prompt dito. Okay. Okay, so ito lang yung prompt na simpleng prompt na ilalagay natin dito. So use the provide prompt template and recreate this scene with my avatar. Okay, avatar. And then, i-run natin siya. Okay, so, pag natapos na yung generation ni Claude, so, ikakopy lang natin to. Okay, so, copy lang natin to. And then, punta tayo ng Google Flow. Okay, Google Flow. So, kung napanood nyo yung unang video ko, so, ito rin yung step na yun, kung paano pumunta sa Google Flow. So, itatype nyo lang dito is VEO3 DeepMind. So, yan lang yung isi-search nyo dyan. And then, hanapin nyo lang si VEO3, Google DeepMind. Okay, so open nyo yan. And then, try in Flow. Okay, so pwede nyo na X tong unang nag-loading. So, para hindi magsabay. Okay, now. So, ang gagawin natin is mag-new project lang tayo. New project. And then, yung kinapi natin na prompt kay Claude is ipi-paste natin dito. So paste natin. And then dapat yung settings nito is naka-image. Image muna tayo. And then kung ilang output, so gagawin ko siyang 4. Okay. And then
yung in-screenshot nating scene, unang scene. So ipipaste ko lang yan dito. Okay, so hintayin lang natin mag-loading. And then ipipaste natin yung pina-generate natin kay ChatGPT naman. Okay, so kukunin ko siya. And then i-attach natin siya dito kay VEO3. Ay, nawala. Wait lang. Okay, so i-attach nyo lang siya dyan. So okay na yung settings. So bago tayo mag-generate, so dapat nandito yung screenshot. Okay, yung screenshot. And then yung avatar natin na pina-generate kay ChatGPT. And then syempre yung prompt. Okay, so generate lang natin. Okay, so ito siguro okay na to. Okay, pero kung kaya nating magaya tong mismong scene na to or ito, so dapat ang magiging avatar dito is yung avatar natin na pina-generate kay ChatGPT. Okay, so ito siya. Okay, now nakapag-create na tayo ng first scene. So ang gagawin natin, i-attach natin siya dito. I-attach lang natin siya dyan, then balik tayo dito kay Claude. Okay, so ngayon ang gagawin natin is hanapin nyo yung pinakaunang sentence nitong generate ni Claude. Okay, punta tayo dito, kailangan hanapin nyo itong main action or scene. So kasi yan yung scene na dapat makita. Ito yung dapat yung ipapa-generate natin kay VEO. Okay, kakopy lang natin yan. So dapat accurate dyan, so parehas. So babasahin nyo rin siya. The avatar is demonstrating a propane tank safety, powering water. Okay, so ano naman siya, accurate naman siya, so parehas ng action. Okay, kakopy lang natin to, then balik tayo dito kay Claude, kay VEO. Okay, so naka-attach na si photo. So nga pala, kung para hindi kayo malito, so iburahin nyo lang to, move to trash. Okay, yung mga hindi nyo gagamitin para hindi kayo malilito. So ganun lang ginagawa ko para hindi ako malito, para hindi dagdag trabaho. Okay, so paste natin yun na kinuha natin kay Claude. So the avatar is demonstrating. And then enter lang natin. So shift enter para bumaba siya. He says, hindi ko alam yung tawag dito sa dalawang galon. Tapos kukunin natin yung script, unang sentence ng script. Okay, so ito yung unang sentence ng script, paste natin dyan. So ito dapat yung sasabihin or sasabihin sa video ni avatar natin na to. Now, so ayan na, so nalagay na natin yung action, then yung sasabihin niya. Ngayon, kailangan natin mag-generate ng specific voice neto ni avatar para maging consistent siya sa lahat ng video. Okay, so gagawin lang natin, balik tayo dito kay ChatGPT, then magpa-generate tayo ulit. So ito lang yung prompt dyan. Provide me a voice prompt of this man. Yun lang. So enter nyo lang. So hintayin lang natin mag-loading. Okay, so ito okay na to. Okay na to. Okay, make sure na kung gagawa kayo ng voice or magpapa-generate kayo ng voice kay ChatGPT, ipi-paste nyo rin tong avatar. So para malaman niya kung ilang taon yung or yung para ma-specific niya yung voice. Okay, so ngayon space, balik tayo dito kay VEO and then paste natin to. Okay, so okay na yan. Alright, and then yung settings natin, so lagi nyo i-check yung settings bago nyo pipindutin to. Okay, video, so kailangan naka 1 lang siya kasi since naka free version lang tayo, so naka free version lang. Okay, 1, tapos tatansyahin nyo kung ilang seconds yung mababanggit tong word na to. So sa tingin ko mababanggit nyo to mga 6 seconds. Okay na yan. Okay, so Omni Flash. Okay, so gayahin nyo lang tong settings na to, and then huwag nyo kakalimutan na dapat naka-frame siya. Okay, frame para ito mismo yung magiging mauunang, hindi siya mag-generate ng ibang image. Okay, ito lang mismo si avatar natin. Okay, so pag okay na, so generate natin. Okay, hintayin natin yung video na lalabas. So dapat ganito siya. Ganito siya lalabas na nagsasalita. So wala lang kasi akong voice, di ko sure kung gagana to sa screen recording ko. Pero ito dapat yung una niyan sasabihin. If you pour water onto propane, so yung pinaste nating script, ito yun. So if you pour onto your propane tank, you can check the level by for the cold spot. So dapat yan yung sasabihin niya. So, kailangan ko mag-headset. So ito na siya, na-generate na siya. So check natin. Okay, so perfect na yun. Okay na yun. Okay na yun. So check natin tong reference. Okay, yun na yun. So okay na yun. Kung kaya pa natin mag-generate ng ibang video na mas okay sana kung hahawakan niya to. Pero okay na yan.
Since so okay na yun, since binuhos niya naman yung tubig sa may dito sa may tangke. So goods na yan. So ang gagawin nyo, i-rename nyo muna siya. So bahala kayo kung anong pangalan na ilalagay nyo para lang matandaan nyo. So para pag pinagsama-sama siya sa pinagsama-sama siya sa CapCut is maaalala nyo. Okay, so lalagay ko lang dito 1 tank. So okay na yun. Okay, 1 tank. 1 tank. So okay na yun. And then download nyo na. Okay, so download nyo na 720. So 720 lang naman yung available sa free version natin. Okay. And then next scene, so babalik tayo dito kay dito sa reference video ni client. So ang susunod, okay, so yung unang scene nitong pagkatapos ng first scene, yung susunod na scene, so dapat ipo-pause nyo siya and then i-screenshot natin siya ulit. Okay. Screenshot and then ganun lang yung una nating ginawa. So babalik tayo ulit dito kay Claude. So pipaste natin si screenshot and then punta tayo dito yung prompt natin na ito prompt. So pindutin nyo lang yan and then makakopy nyo na yan dito sa gilid. Okay, and then paste nyo siya ulit. Tapos yung prompt nya ganun lang ulit. So parehas lang naman yan. So use the provide prompt template and recreate this scene with my avatar. So ganun ulit. Okay, generate. Okay, so dito pa lang pwede nyo na i-check dito kung tama ba yung action niya dito sa screenshot natin. So the avatar holds a half onion spread on a 2. Ayan, so basahin nyo na lang. Tapos, so pag natapos siya mag-generate, kakopy lang natin siya, then babalik tayo ulit kay VEO3. So ganun lang, paulit-ulit lang hanggang sa matapos yung scene. Okay, so paste natin siya dito. And then, huwag natin kalimutan yung screenshot. Okay. So once na may paste na natin tong prompt mula kay Claude. So next natin gagawin is ganun pa rin. Ipi-paste natin tong screenshot ng unang scene. And then sa settings natin, so dapat naka-image and then lagyan natin sa 4. Tapos 9:16 nga pala dapat. Okay, so pang reels kasi to. And then paste natin ulit itong avatar natin. Okay. So pag okay na, ganun ulit generate. So hintayin natin. Okay, so pag hindi nakuha yung mismong image na gusto nating palabasin dito, so ulitin lang natin. So ang gagawin natin, so ito lang, so use prompt. And then pwede natin itong i-delete muna para hindi tayo malito. Delete natin itong mga to. Okay, and then so i-generate lang natin ulit. So hanggang sa i-generate lang siya ng i-generate as image. So libre naman yan, so 0 credits, wala kayong hindi mababawasan yung free credit natin. So hanggang sa makuha natin tong ganitong image na dapat ay yung avatar natin nandito, hindi siya. Kasi ito yung reference image natin kay client. So dapat ang nakatayo dyan na nakahawak nitong onion is itong avatar natin. Okay, parang ito. Parang yung unang image natin. Okay, nakuha talaga siya. So try nating i-reuse prompt ulit tapos tanggalin natin to. Since may action naman siya, so try natin tanggalin to. So gaganyanin nyo lang, tutok lang yan, then pindutin nyo lang. Tapos ang may iwan lang dito is itong avatar natin. So try natin. Delete natin tong mga delete natin tong mga to. So dapat naka-block siya since yun yung suot ng avatar natin. So ang i-check natin is yung prompt kay Claude. So balik tayo kay Claude. Pwede natin kasing i-edit din to. Okay, so pwede natin i-edit kung halimbawa hindi niya makuha talaga yung saktong gusto nating palabasin. So punta tayo kay Claude and then edit lang natin to. So use the provide prompt template and recreate this with my avatar. So i-specific natin yung damit niya. So wearing black ba to? Oh. Wearing black shirt na lang. So pwede natin ilagay siguro niya. Wearing black shirt. Okay, then save natin, tapos mag-generate ulit yan. So, ganun lang ginagawa ko pagka hindi nakukuha yung mismong anyo nung pag mag-generate tayo dito kay VEO3. So, hindi ko alam kung meron kayong ibang technique para palabasin yan. So, para sa akin yun yung technique ko. Okay, so copy natin to ulit. And then, balik tayo dito. Tapos, try natin i-attach ito, si avatar natin, then yung screenshot. Okay. Ayun, ito na siya.
So, ganun lang. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa makuha natin yung saktong mukha ng avatar natin. So, delete na natin ito. So, tiyaga lang talaga dito. Okay, so nakuha na natin yung avatar natin ngayon. Ganun ulit. So, i-attach natin dito din. Balik tayo dito kay Claude. Kunin natin yung main action. So, ganun pa rin. Okay, so the avatar is holding a half onion spirit. So, on a meat fork. So, okay. So, accurate siya. Okay, kay VO, balik tayo. So, action. Okay, huwag natin kakalimutan ang unang i-paste natin pag mag-generate na tayo ng video is action. Yung script, yung sasabihin or gagawing yung sasabihin mismo ni avatar natin. So, okay na tayo sa action. Then, kailangan natin yung speak. So, shift enter ulit. Then, he says. Okay, ganyan. And then, balik tayo dito kay script. So, kukunin naman natin tong second sentence nitong script ni client. Okay, so, i-paste natin siya dyan. And then, so, space ulit. Balik tayo dito kay ChatGPT. So, yung voice prompt, dapat consistent siya. Okay, so paste natin siya dito. And then yung settings natin, huwag kakalimutan bago mag-generate. Kasi minsan nakakalimutan ko rin to. Naka-video na ako tapos naka-4 siya, so 4 yung mag-generate. So sayang. Okay, so isa lang, then naka-frame siya dapat. So sa tingin ko 6 seconds kaya nang banggitin yan. Okay, so generate ulit. Kaya ang purpose nga pala, kaya nagpa-generate ako ng bagong avatar. Kasi para hindi pare-parehas yung avatar na isasubmit natin kay client. Okay, so para hindi niya sabihin na binigay lang ganito para isubmit sa kanya. So kailangan may originality rin kayo. Okay, so may kanya-kanya kayong image or avatar. Okay, so ito na siya, pakinggan natin. Happy birthday, Ace. Okay, so yun, may error siya. So nawala yung fork. So ulitin lang natin yun. Halimbawa may mga ganung nawawala. So minsan meron dito nagdadalawa yung kamay, nawawala yung hawak niya. So ang gagawin natin, uulitin lang natin yun hanggang sa makuha natin yung mismong nasa reference. So kailangan magaya natin yan. So gayang-gaya dapat. Okay, generate natin ulit. So ayun nga, ito yung isa pang kailangan yung gawin is kailangan nyo ng maraming email din. So pag halimbawa naubos to, lipat lang kayo ng ibang email. Tapos free 50 ulit. So ako kasi marami akong email na ginawa para dito sa BEO na to. So para marami akong magawa pagka halimbawa mag-a-apply ako sa ganito. So kaya nakakabuo talaga ako ng buong video. So ganun din yung gagawin nyo. Kung marami kayong email, so good. Kung wala, so gawa na lang kayo ng bago. So magagamit nyo rin naman yan in the future. Okay. So hindi ko alam guys kung nagpi-play itong voice niya dito sa recording ko. Pero ang mahalaga dyan is dapat nababanggit niya to. And then magbe-base din kayo dito sa reference ni client. Okay, so play natin siya ulit. Okay, so parang may mali pa rin siya. Siguro okay na yun kasi parang inusog niya lang naman yung kamay niya. So sample pa lang naman to. So ayun, so okay na yan. Okay na yung next yung second video niya. Okay na yung second video natin. So i-rename natin siya ulit para hindi tayo malito. So to grill or onion grill na lang. To onion grill. Ang purpose nitong pagre-rename is pag halimbawang pag i-compile niyo na siya. So maaalala niyo or makita niyo siya agad. So check lang and then download natin. Okay. And then balik tayo ulit sa reference video. So kailangan na natin kunin ulit yung third scene. So ganun lang, paulit-ulit lang hanggang sa matapos natin tong video na to. Okay, magbe-base lang tayo dito sa script kung kailan siya magbabago. So ganun, and then sa reference din i-check natin maigi kung saan tayo mag-i-screenshot. Tulad nito sa onion. Okay, so nagbago na siya dito. So potato na siya. If you rub a potato, so kukunin niyo ulit 'yan, i-screenshot. Okay, screenshot ulit. Okay, isa na ba ako? So, ayun. Ganun lang. Pagka, hanggang sa matapos yung video. Okay, so ito yung next scene niya. Ito yung dapat i-screenshot natin. Okay, so na-screenshot ko. Ulitin ko lang. Okay, screenshot. And then, babalik tayo ulit dito kay Claude.
ipipaste natin siya. Tapos yung prompt natin, eto siguro i-PM nyo na lang ako dito sa prompt para may send ko sa inyo to. So PM nyo ako sa Facebook ko. So ayan, so copy nyo lang siya, paste, and then so X natin yan. Ito, so pwede na natin to i-copy yung kaninang image natin. Okay, so ganun ulit ang gagawin natin. So sana nagigit yung tutorial natin. Okay, so the avatar is holding a whole raw potato. So dapat half lang to kasi half lang siya dun. Okay, so pwede natin tong i-customize avatars. Okay, so edit natin siya. Share. Okay. Ay. So the avatar. So kakopy lang natin to. So kung gusto natin i-edit na mali yung action niya, so lalagay lang natin dito half. Half ba? Tama ba? Half. Yun, basta ganun. Okay, potato. So save. Okay, so mag-regenerate yan ulit. So ganun lang. Okay, paulit-ulit lang yung gagawin natin. Okay, so ganun lang, paulit-ulit lang yung gagawin natin ganun hanggang sa makabutay ng buong video na binigay ni client. Okay? So copy natin 'to, then babalik tayo kay VEO, paste natin, and then dapat naka-image 'to. Okay, dapat naka-image 'to. Ito, dapat naka-image. And then 4. Okay? So ganun lang, paulit-ulit lang. Then yung screenshot natin ulit kay potato. Ayan. So paste na natin 'to. Yan lang. So okay, hindi ko na 'to masyadong papahabain para magawa niyo. Ganun lang din naman yung gagawin, paulit-ulit lang. Halimbawa na natapos niyo na siya or natapos na yung buong reference nito. So hanggang dito sa dulo. So makikita niyo naman 'to. Itong buo na 'to. So ang gagawin niyo is punta tayo kay CapCut. Okay, halimbawa, ito yung ginawa ko sa kanya. So, kanina. Okay, so mag-menu lang ako dito. Back home. New create project. So, dapat marunong din kayo mag-edit dito. So, hindi naman yung madugo ang edit. So, ano lang naman, basic edit lang naman. So, parang magko-compile lang kayo dito. Okay, so punta na ako dun. So kunin niyo yung mga na-generate yung video. And then i-compile natin siya dito. Saan ba siya na-save? Ito siya. Okay, yun. So imagine andito na lahat. So hindi ko na masyadong papahabain itong video. Okay, so igaganyan lang natin yan, i-add, and then i-add ko dito. Okay, so i-check nyo yung mga dead ano bang tawag dun? Dead air. Okay, dead air. So makikita nyo naman siya dyan. So pakinggan nyo to, halimbawa. Ayan, so dead air. So ikakat nyo lang yung mga dead air na yan. Okay, so okay, so ito dead air na to. So makikita nyo naman yan dito. Ito, yan sa baba niyan. Kung dead air na siya. So wala na siyang mga graph ba tawag dyan. Okay, so gaganin nyo lang siya. And then pwede nyo gawin to sa cellphone kung mas komportable kayong gamitin yung cellphone. Then ito sa gitna is meron siyang dead air. Okay, so itatanggalin ko lang yung dead air niya. So sa lahat ng video, i-check nyo to. Okay, ganyan. Okay. And then pipito meron pang isa. Ayan. So okay na siya. So i-play natin. Okay, so dapat ganun. Wala siyang dead air. So dire-diretso siya. Okay, so once na matapos nyo to, isi-save nyo yan. So ganito lang yung settings nito dapat. So pangalanan nyo na lang siya kung anong gusto nyo pangalan. So resolution is 1080. Yan, gayahin nyo na lang to. And then yung FPS nya is dapat 60. Okay. Then export. So okay na yun. Halimbawa, okay na yung video. So i-save nyo lang siya sa drive nyo. So kung saan kayo nagsisave ng drive. Okay, ganyan. So save nyo lang siya sa drive. And then dapat naka public. So hindi siya naka-private. Okay, so siguro naman alam niyo na yun kung paano gawin yun. Okay, so halimbawa, matanggap kayo dito sa job na to. $5 per video to. So ang offer ni client. So $5 per video. Okay. So ang dapat na magagawa nyo is kung kaya nyo magawa yung 3 to 4 videos per day. So magkano yun? So pag kinumpute natin siya. So $5 times 4. Okay. So sa isang araw, meron din kayong $20. Okay? Tapos ang sahuran dito is every Friday. So halimbawa magagawa nyo siya ng 5 days. So $20 times 5. So sa loob ng isang linggo meron ka ring $100. Okay, so magkano yun? $100
times, imagine natin is 56 yung palitan ng dollar. So, meron kang 5,600 sa loob ng isang linggo. So, ganun yung gagawin mo. Okay, mag-generate ka lang ng video. Okay, yun lang naman yung tutorial. So, pag kung may katanungan kayo, siguro i-PM nyo na lang ako sa Facebook ko. Kung may pa kayong katanungan. Okay, kung hindi nyo naintindihan, so, pasensya na. I-PM nyo na lang ako kung may tanong kayo. Okay, okay, sana makapasok kayong lahat. Ako na-hire na ako dito, so sana kayo rin makapasok. Sana ma-land nyo na yung first client nyo. Okay, so yun lang. Peace.